Sa nakaraan ng ating video ay takang-taka ang mga tao nang makitang nakabalik ang isang alipin mula sa gate ng mag-isa. At gusto nang lumaya ng ating bida sa pagkakatali sa marka ng pagiging alipin. Sa isang maaliwalas na umaga maririnig sa labas ng isang malaking gusali ang salitang, nakabalik ang isang alipin ng buhay. At lumipat ang ating video sa loob ng isang opisina at pinag-uusapan pala ng isang tagapamalita at si Mr. Abbas, tungkol sa ating bida. Sa pagkakaalam ko, bumalik siya nang walang kahit na gasgas. Anong masama roon? Hindi naman imposibleng makabalik ng ligtas ang isang taong ginawang pain, di ba? Pero lahat ng mga adventurer na kasama niya ay namatay sa loob ng dungeon saad nito. Gulat na tanong ni Mr. Abbas. Ano, siya lang ang nakabalik ng buhay? Hindi nga yun pangkaraniwan. At higit pa ron, sinasabi mong hindi siya tumakas at bumalik dito sa sarili niyang mga paa. Ang mga taong ginawang mga alipin dahil sa pagkakautang ay nauuwi sa pagiging pain ulit. Kahit na makabalik man silang buhay. Kahit na hindi siya tumakas, ibig sabihin. Lamang noon ay batid niyang hindi siya makakaalis sa pagkakahawak natin ng basta-basta. Dahil ang tanging paraan ng pagtakas ay sa pamamagitan ng kamatayan. Ganyan ang paraan ng Gafor Merchant Union, hindi ba? Dagdag ni Mr. Abbas. Bakit kailangan pa balita ang mga walang kwentang bagay tulad niyan? Habang nakayuko sagot ng taga-balita na mayroon pang ibang nangyari liban doon. Ang alipin ay na-unlocked ang first circle. At makikita natin ang pagkagulat ni Mr. Abbas habang tumutulo ang pawis. Ang aliping pangpain ay isang first circle na sabi mo. Paninigurado nitong tanong habang nagsisigar. Napakunot no ito, at nababahalang iniisip na ang alipin ay siguradong magbibigay ng mga negatibong reklamo tungo sa Merchant Union. At kung magkataon ay maaring may mangyayaring di ko nais. Dagdag naman ng taga-balita, gusto ng ating bida ng pagbabago sa kontrata. Parang gusto niya marehistro bilang isang adventurer wika nito. At makikita nating gulat na naman si Mr. Abbas sa kanyang naririnig. Ang isang mababang alipin naglakas loob sabihin yaon. Hindi niya alam saan siya lulugar. Inutos ni Mr. Raccoon na ikaw mismo ang personal na mag-asikaso sa bagay na ito. Napasigaw sa gulat at parang natatakot nitong sinabi ang pangalang Mr. Raccoon. Ito pala ang executive ng Gafor Merchant Union at nagpapakita ito ng interes sa ating bida. Habang di makapaniwala si Mr. Abbas nanginginig ito sa galit, isip-isip niya hindi ito maaari. Dahil ba ito sa bagay na yon habang tinitingnan sa isang sulok ang parang isang aklat. Nagsara na nga ang pinto ng opisina at makikita natin si Mr. Abbas na nakatayo sa may bintana at di pa rin mawala sa kanyang isipan ang katanungang. Ang isang aliping pain ay gustong maging isang adventurer. Sa ilalim ng kautusan ni Reyna Signas, ang katayuan ng pagiging alipin ay hindi dapat umiral. Subalit ang katotohanan ay di may iwasang pag-usapan na ang mga tao ay laging alipin ng meso o salapi at kayamanan. Kapag nabigo sila, upang mabayaran ang hiniram nila, binabayaran nila ito sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ang konseptong ito ay ginawa ang Maple World ang tinatawag na alipin. Sa isang banda makikita ang ating bida at sinasabing mula nung araw na ang kanyang kaysa isang pamilya, ang kanyang ama, ay bumagsak matapos ng isang karamdaman naging isa na rin siya sa mga tinatawag na alipin. Ang Black Moss, na binili niya sa Gafor Merchant Union sa pamamagitan ng utang. Minanipula ng Merchant Union ang presyo ng Black Moss sa ilang ulit at ang kasalukuyang presyo nito ay 1 million meso. Dahil doon nalubog sa utang ang ating bida, at sa harap ng hukuman ng Merchant Union. Hinatulan si Paum sa salang bigo makabayad sa pagkakautang nito ng 1 milyong meso sa takdang panahon. At napagpayahan na magsasagawa o magtatrabaho katumbas ng halaga para sa Merchant Union at ito ang pagiging alipin.
At doon nagsimulang magdusa at pinagsamantalahan ang kahinaan ng ating bida sa loob ng 6 na taon sa ilalim ng unyon. Sa kasalukuyan makikita nating magkaharap si Mr. Abbas at ang ating bida sa loob ng Merchant Union. Nagpakilala ang ating bida, at isip-isip nitong nakakuha siya ng malaking isda dahil nasa harapan niya si Mr. Abbas na kaliwang kamay ng isa sa mga executive ng Merchant Union na si Mr. Rakkon. Kalmado tinanong ni Mr. Abbas ang gatang bida tungkol sa gusto nitong mangyaring pagbabago sa kontrata. Dahil narinig umano nito ang balita tungkol sa ating bida at hindi niya na raw pahahabain pa ang kanilang pag-uusap. Habang binabagsak ang tasa ng kape sa mesa. At seryoso nitong sinabi sa ating bida na babaguhin niya ang kontrata at gagawing isa para maging F-rank adventurer ang gatang bida. At napangiti ang ating bida sabay isip-isip nitong, o pumayag siya kaagad. Sobrang dali naman ata ito. At nagpasalamat ito kay Mr. Abbas. Subalit dagdag pa ng ating bida na siyang pinagtaka ni Mr. Abbas, gusto kong maging E-rank sabay ngisi na para bang nakakaloko kay Mr. Abbas. Nagulat naman dito si Mr. Abbas, kahit na ang Adventure Association ay hindi pa nagtalaga ng ranggo. Wika nito, lakas loob naman sinagot ng ating bida na, ilang daang gate na ang kanyang sinuong sa makalipas ng 3 taon bilang aliping pain. Nagsagutan ang dalawa, sabi ni Mr. Abbas, kahit na ganun lahat ng experience mo ay pagiging isang pain lang, hindi ka pa nakahuli ng isang halibaw. Agad naman itong sinabat ng ating bida, kailan pa naging paghuli ng halimaw ang paniniwala ng mga adventurer. Ang rason na ang unang adventurer ay naging tanyag ang pangalan ay sa kadahilanang nakasurvive ito. Ang vision ng isang manlalakbay ay ang makabalik ng buhay. Dahil ang mga impormasyon na dala ng nakabalik ay magbibigay ng malaking ambag sa lahat kumpara sa individual na gawa. Napasang-ayon naman si Mr. Abbas sa sinabi ng ating bida. Ikaw ay maaring tama na ang pag-survive bilang aliping pain sa loob ng 3 taon ay di ordinaryong tagumpay subalit yun lang yun. Lahat kayo ay pumasok lamang sa isang mababang antas ng kahirapan na dungeon. Iniisip mo bang ang isang mababang abilidad mo ay gagana sa mas mataas na antas ng gates? Parang sinasabi mo na rin na tanga kami na magbibigay ng delikadong kontrata sa isang taong mamamatay agad nang di pa nababayaran ang pera inutang sa amin. Are you crazy? Saad nito. Ilang segundong di nagsalita ang gatang bida ang nakapikit habang si Mr. Abbas ay naghihintay ng tugon mula dito. Napayuko ang ating bida at nagtanong sa sarili ano itong nakakasuya kong nararamdaman. Mayroong isang gate na 5 tao lang ang makakapasok, at mayroon itong 12 marka sabi ni Palm. Oo tama tugon ni Mr. Abbas, ito ay ang mga buto ng 12 grupo na nalibing sa loob ng gate na yaon. At hinamon niya ang gatang bida na patunayan ang kakayahan nito at gagawin ko ang gusto mong mangyari habang mayabang nitong inaabot ang kontrata sa ating bida. Sa gitna ng kakahuyan makikita natin ang ating bida nakaharap sa 4 na tao, ito pala ang kanyang magiging kasamahan sa paglalakbay. Nagpakilala ang isang matipunong lalaki sa ating bida siya ay si Chev, at ang kanyang posisyon ay isang tank. Narinig ko mula kay Mr. Abbas tungkol sa'yo. So ikaw pala ang aliping pain ha? Wala akong pakialam tungkol sa bagay na iyan at kung ano pa man kaya di mo kailangan mag-alala. Saad nito, sabay ngiti at bati ng iba pa niyang kasamahan. Umaasa naman ang ating bida na magkakaroon sila ng maayos na pagsasama sa kanilang gagawing paglalakbay. Tinanong nila ang gatang bida kung totoo bang nakakagamit ito ng fire magic at sumang-ayon naman ang ating bida. Narinig ko ang mga magician ay hindi makakagamit ng ibang elemental magic maliban sa kung anong element ang taglay nila mula tung sila'y isilang. Saad ni Chev, anong ibig mong sabihin?
Ang elemental magic mo ay napagpasyahan na, tanong ng isang morenong lalaki. Sa madaling salita, anumang uri ng kagamitan na ditugma sa kanilang element ay walang silbi sa kanila. Alam mo yun, wika ni Chef. Hirap naman nun. O siya magsitihil na tayo sa pag-uusap. Narinig nyo naman na siguro, pero para sa ating misyon, ang layunin nito ay hindi para mag-hunt ng mga halimaw. Ang layunin ay ligtas na makuha ang mga kagamitan at mahahalagang naiwan ng 12 grupo na namatay sa loob ng gate. Saad ni Chef at sumang-ayon dito ang ibang kasamahan. Lahat ng makukuhang item ay isusuko sa Union. At mamimigay umano ng 3,000 meso sa bawat item na makukuha natin, dagdag pa ni Chef. Sobra naman ata ang gusto nilang mangyari. Kung di tayo makakakuha ng item, di rin tayo mabibigyan ng pabuya. Ang pabuya para sa mga First Circle Adventurers ay nasa 7,000 meso o higit pa, di man lang nangalahati. Reklamo ng morenong lalaki na may puting buhok. Agad naman itong sinaway ni Chef. Ano naman ngayon kung magreklamo ako? Pag-alit nitong sabi. At may nagsabi, o siya, tama na. Handa na ba kayong lahat? Let's make some money, baby. Lumipat tayo sa loob ng gate sa gitna ng kagubatan. Nagsalita ang morenong lalaki, sabi nito maliwanag pero parang ang lungkot pa rin. Nagbabala naman si Chef na maghanda ang maging alisto ang lahat dahil maaaring may malaking tayensa ng mahabang labanan sa masukal ng kagubatang kanilang kinaruraunan. At inutos nitong gumawa muna ng kampo. At may nagmungkahing maganda sa taas ng malaking puno gumawa ng kampo dahil mas di ito kapansin-pansin, at mas madaling makakagalaw papunta sa ibang mga puno. Sumangayon naman dito si Chef. At naghanda na ngang gumawa ng kampo ang kasamahan ng ating bida at sinayhan si Paum ng morenong lalaki na magpahinga na muna at sila na ang bahala sa paggawa ng kampo. At natapos na nga ang pagbuo ng kampo, agad naman silang naghati sa 2 grupo upang maghanap at magbantay sa paligid. Si Tom, Max, at Roa sa unang grupo at si Chef ang Paum naman ang magkasama. Papuntang silangan ang grupo ng ating bida at sa kanluran naman ang grupo nila Tom. Ipinaalalahanan ni Chef ang lahat na kapag may di inaasahang mangyar ay magbigay agad ng hudyat at bumalik agad sa kampo. Habang naglilibot sina Chef at Paum ay tak ang sinabi ni Chef ang kanyang napapansin. Bakit di sila nakakatagpo ng kahit isang halimaw maging mga item? Masyado bang maaga ang pag-aayos natin ng pwesto? Kailangan pa nating lumipat sa mas malalim na parte ng kagubatan bukas, wika niya. Kaya tinanong na lamang ni Chef si Paum kung anong nararamdaman nito sa kanyang unang misyon bilang isang adventurer. Kinakabahan sagot ng ating bida, at normal lang daw yun, sabi ni Chef. Sinabi din ni Chef na mahabang panahon na siyang adventurer ay kinakabahan pa rin siya kapag pumapasok sa gate. Laging umano siyang takot na parang pusa. Subalit kahit na ganoon ay nagkakaroon pa rin siya ng lakas ng loob dahil sa mga mabubuting tao na kasama niya. Nakakahiyaman sila purihin pero mabubuting tao sila. Kaya nalulungkot umano si Chef nang marinig ang kwento ng buhay ni Paum. Di niya maisip kung gaano kahirap ang naging buhay ng ating bida, at inaya nito ang ating bida na sumali sa kanila. Subalit di umimik ang gateng bida sa tanong ni Chef. Nasa kampo ang grupo ng ating bida nagkumakain at nag-uusap tungkol sa nangyar sa araw na yon. Wala silang nakitang mga halimaw, pagtataka nilang lahat. Sinabat naman sila ni Chef na wag nang pag-usapan ang trabaho sa oras ng pagkain. At bukas na lang umano itong pag-usapan. Habang ang gateng bida ay tahimik lang sa gilid at parang malalim ang iniisip. Sa kalaliman ng gabi sinusubukang gisingin ni Chef ang gateng bida subalit hindi ito tumutugon. At may humawak sa balikat ni Chef at tinanong anong ginagawa nito. Nasa sa malalim na panaginip na yan, paano yan makakasagot habang saad nito makikitang nakangisi at may masamang balak sa ating bida.
Saad ni Tom, masyado kang maingat, kahit malaking baboy ramo na may timbang na hihigit sa 100 kilo ay kayang mapatulog nilagay natin sa pagkain niya. Maswerte na lang siya kung hindi siya matuloyin. Pinagdidiskitahan pala ng grupo ang fire arrow ng ating bida at sinusukat pa kung magkano ang maaaring makuha nila mula dito. At itinaas ni Tom ang kanyang sandata at isasaksak na sa ating bida. Hanggang dito na lamang ang ating video. Abangan sa susunod na mga video kung ano na ang magiging kapalaran ng ating bida mula sa kamay ng grupo nila Chef, Tom, Max at Roa.